Gentlemen, the session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The first special session for the year 2026 is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request Councilor Nicole Ronquillo to lead us in prayer and the singing of the national anthem. Let us all put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, as we gather here in the harbor of your safety, we thank you for fellowship and family. We ask that you will strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, would you fill us with your peace so that as we journey onwards, we would pour out your love and grace to others. We ask that our souls could catch the wind of your Spirit so that we would take your promises to all the earth. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay at ilagay po sa ating kaliwang dibdib at awitin po natin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang makinig, dalas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng mag-ibig, sa manlulubi, di ka masisikip, sa lahat at tulog sa simula, sa langit mong mukha, may nilagang tula, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng matawag mo'y katungkay na nagtitinig, ang bituin at araw niya kailan, ang may magdidinig, lupa ng araw ng buwan, atit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya dapat may mga akit, ang mamatay lang dahil sa'yo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, lahat po ng kasama natin na staff, lahat po ng ating mga bisita mula sa De La Salle, mga parents, at ang ating pride. Kasama rin natin ngayong umaga si Attorney Angel Mitra, ang naging top 4 sa bar exam ng buong Pilipinas, pride po ng lungsod ng Lipa. Welcome sa Sangguniang Panlungsod. At sa lahat po ng kababayan natin na nanonood, magandang umaga sa inyong lahat. Councilor Nilo Katipon. Sa kagalang-galang nakapulungan, meron ho tayo mga bisita, isa ho kasama ho ni Consiel Lidio Lopez. At ang isa ho personal hong inimbita ng ating kagalang-galang Vice Mayor Mikey Morada, si Miss Angelica Mitra, na nagbigay karangalan sa lungsod ng Lipa. So, akin hong minumangkahe na masuspindi ho natin ang ating rules at pagbigyan ho natin si Consiel Lidio Lopez para ho sa kanyang... There's a motion to suspend the rules. Duly seconded, rules suspended. Salamat, Konsehal Nilo Katipon, Majority Floor Leader. Sa ating pong presiding officer, magandang umaga po. Sa ating pong mga kasama, sa nanood po sa Facebook, magandang umaga po. Sa ating pong top sa law, si Attorney Mitra, magandang umaga ho, Attorney. Ang aking pong babuksan ngayon ay kasama ko po dito ang mga taga-PTA po ng Lasal na pangunguna po ni Miss Sheila Perez, Business Manager po,
may gusto pong iparating po dito sa atin at humingi po ng tulong sa inyo, sa ating presiding officer, saka po sa ating mga kapwa-konsehal. Kaya po, ngayon pong umaga ay tinatawagan ko po si Ms. Sheila Perez para po ipalawanin po itong gagawin nilang foundation sa Lasal po. Magandang umaga po sa lahat. I am Sheila Baldosa Perez, Business Manager ng Pencil Incorporated from De La Salipa. We are here for seeking your support para po sa gaganapin na Foundation Week this coming February 11 to 14. We are having a fair for the children's. We are providing photo booths, go-karts, and also the video para po mas ma-enjoy ng mga bata yung fair for the week. This is a mental health wellness break for the teachers and also for the children's there. Thank you. Maraming salamat and we will support. Malaking bagay po yung kay Consiel Lidio na ni-open ho dito. So, ang mga konsyal naman siguro ay open na heart na tutulong po dito. Ako naman ho isa ring alumni ng Lasal. So maraming salamat po, Pencil, the foundation in De La Salipa. Pamaya ho, pwede naman ho after siguro session makipag-individual kwan po muna tayo. So second picture or susunod muna tapos saka mag-picture tayo. Ano po? So ito ay produkto rin ho ng Lasal at ito ho ay batang ito ay taga rito ho sa Barangay Marawoy. Suspende po rules. Alin? Papasok ang resolution na po. So kami ho naghanda na sa resolution at ito nga ho sabi nga hindi lang ho ito karangalan ng Lasal, karangalan ho ito ng Lungsod ng Lipa. At ako po ay nagpapasa na sa resolution and please consider this as urgent, Mr. Chairman. Okay, session resume muna. What is the pleasure, Councilor Nilo? So, with the help of Councilor Merlo Silva, kami ay nagpasa na sa resolution na congratulating and commending Attorney Angelica Mitra of Barangay Marawoy. Please consider this as urgent. Motion to consider as urgent, duly seconded, matters now considered as urgent. So I move that we pass a resolution congratulating and commending Attorney Angelica De Castro Mitra of Barangay Marawoy, Lipa City from her exemplary achievement as fourth placer in the 2025 Philippine Bar Examination, Mr. Chairman. Any second? Seconded by all members of this Sangguniang Panlungsod, jointly moved by Councilor Nicole Ronquillo. Hearing no objections, the motion is hereby approved on third and final reading. Pwede ka pong masuspende ang rules, mapagbigyan Motion natin to ng suspend the konti. rules. Yun hong 25 minuto minus 23 minutes. Pwede ho kayo 2 minutes pa. Kaya mo na naman siguro sabihin sa Sangguniang Panlungsod, paano ka naging fourth placer? Saan galing na utak yan? Sa mami o sa daddy o sa mga professor na Lasal. Please suspend the rule, Mr. Chairman. Any second? Duly seconded, rule suspended. So in order, please, Ms. Mitra, Attorney Mitra, to say something. Hello. Good morning po, Vice, and to all the konsehal of Lipa City. Thank you very much for inviting me today and giving time para po ma-recognize yung achievement natin. Well, I always say po na yung achievement ko as bar passer or bar top notcher is not mine alone, but for all those people who were with me sa journey na ito. And I really am very full of gratitude to everyone, to the De La Salipa community, College of Law community, yes, our professors, sa family ko din who has given me unconditional support, love, during the whole law journey na nangyari, and of course to the City of Lipa
na syempre yung mga government officials natin has been very supportive sa mga youth, sa kabataan who wants to pursue their dream. And yun nga, ang sasabihin ko lang, if you want to dream, dream big kasi nothing is impossible. Ayun po. Thank you very much po ulit. Baka mayroong gustong mag-mensahe sa ating bar top notch. Attorney, congratulations. Alam nyo, yun ang pag-imbita ho namin sa atin ho mga kababayan na nagkakaroon ho ng distinguished honor or nagiging pride of the city of Lipa. Ito nagsisilbing inspirasyon sa atin ho mga magulang, sa mga kabataan ng lungsod de Lipa na kayo'y maging halimbawa. At katunayan ho, sa inyong katayuan ngayon, attorney, ay marami hong mga taga-Lipa ang nagnanais at nangangarap na maging katulad ninyo. At ako hinaniniwala na kayo'y nagsisilbing inspirasyon. At sana, yung pagiging Batanggenyan nyo or pagiging Lipeña, sana'y hanggang sa dulo na walang hanggan ay dala ninyo. At kami ho ay natutuwa na may mga katulad ho ninyo sa lungsod ng Lipa. At kami hinaniniwala rin na marami pa ho kayo. Kaya ho, sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa, huwag magsawang mangarap, huwag magsawa na magpursige para abutin ang pangarap katulad ni Atty. Mitra. Thank you, ma'am. Thank you po. So, salamat. Si Crucial Merlo Silva ho ay produkto ng Sangguniang Panlungsod way back 1992. Siya ho ay may 2 anak na lawyer, isang judge na ngayon at isang nagpa-practice sa UB. So, pwede, Sir Vice Mayor, pwede pong iabot natin ito sa ating kasama ho sa Sangguniang Panlungsod. Ito resolution, ito ho ay napakalalim ho ng kahulugan ito para sa ito nakakasama sa record ng lungsod ng Lipa. Okay, so picture tayo kasama si attorney. Recognizing Mrs. Pai Toledo toward the Kuya Ala, pamaya punta tayo Christmas party. Subtig na natin. Thank you, Mr. Chair, and to our floor leader, to the August body. Hindi, naka-suspend.
May ano na yan, naipasa mo na, no? I-award na lang, ano? Good morning again to the August body. I am here to read the citation of the two resolutions. Resolution number 5, resolution conferring the honorary title Son of Lipa upon Dr. Lorenzo C. Cu, PhD, in recognition of his exemplary leadership in promoting economic development, international friendship, and people-to-people cooperation, and for his notable contributions to the City of Lipa's economic growth and international linkages, signed by our Vice Mayor and Presiding Officer, and jointly moved by all the Sangguniang members of the Lipa City. And resolution number 6, pag-iisahin ko na po, resolution recognizing and acknowledging Fiesta Adventure Park as one of the tourism destinations of the City of Lipa, Province of Batangas, commending its contribution to local tourism, family recreation, and economic activity, and authorizing the awarding of a plaque and certificate of recognition. These two awards will received by Honorable Gwendolyn Cu Wong in behalf of Councilor Gwen. Nandito po ang kanyang representative, si Ma'am Reyna. Rani, sorry, Reyna. And Ma'am Cheryl. So I'd like to call them for a short message po. Hello po. Magandang umaga po, Honorable Vice Mayor at sa lahat po ng konsehal. In behalf of former City Councilor Honorable Gwendolyn Cu Wong, kami po ay nagpapasalamat sa pagpasa po ng resolution for Dr. Lorenzo Cu and Fiesta Adventure Park. Ito po ay isang karangalan po sa pamilya po ng Cu at sa kumpanya po ng Fiesta World Mall. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Hingi lang kami ng isang photo opportunity. Kasama kayo. Okay, Mr. Floor Leader, I'm declaring a recess muna ako. Okay, recess po for 1 minute to give Recess muna ako. pension. Tayo at tariho ay kami ho ni Paring Merlo nga noong 1992 magkasama. Ito ho mga taong ito ay narito na ho sa Lungsod ng Lipa sa atin ng pamilya bayan. Ito ho kung tawagin Lipa City Public Market Porters. Yun daw nagkakarito na nagdalala ng gulay. Yan ho napakalaking role ho dito sa ating pamilihang bayan. Kahit ito sabihin, may mga nagsasabi sa akin, yan ay kay mga karito kaya, yan ay kay pampatraffic. Pero sabi nga namin ni Paring Merlo, ay matagal pa sa inyo yan. Yan ay way back hanggang nung may palengke, may bagsakan pa ang palengke, nandiyan na. Hanggang yung bagsakan ng palengke, lumipat sa Tanawan, nandyan pa rin. Yan ho ay malaking bahagi ng ating pamilihang bayan. So, noong nakaraang bago mag-eleksyon, ako ho'y naisama ni Vice Mayor Mikey Murada at si Vice Mayor Mikey Murada ho ay inimbita nila sa isang gathering, bumari kami ng gin, kung ano, at doon ho'y naipangako ho natin sa kanila na basta manalo si Vice Mayor Mikey, ay kayo ho ay aming kikilalalin sa Sangguniang Panlungsod.
Kaya lang, nauna ho ng ilang minuto, yung nauna ho sa atin yung magkakape. Yun yung magkakape na, so, mas maganda ka ho at kayo ho yung huliman ay may habol din. So, sa pamamagitan naman ho ni Konsihala Ispay Toledo, ay ipag-guide ho natin ang mga taong ito. Ang Lipa City Public Market Porters ay hindi lang ho 50 taon na namamalagi ho diya sa pamilihang bayan. Yan ho'y pati yung mga ninuno nila, sila na ho yung tumutulong na pag ikaw ay may piyastahan, mamimili ka ng kung ano, rekado, lahat na, at ang sasakyan mo nga hindi mo noon mailapit, minsan ang sasakyan mo yun nandoon sa may Redemptorist, yung lalo yung biyaheng Rizal, biyaheng Ibaan, sila ho yung mga naghahatid. Mapakalaking tulong ho yan, at sila naman ho'y meron na ring hanap buhay. Sana akin ho tinatawagan si Manager AD. Kuya AD, pwede ka magsalita din na konti bago ka makulong. Okay. Motion to suspend muna. Suspended na po. Naka-recess kanina eh. Okay. Ko lang. So, motion to suspend the rules. Okay, akin huminumukha na masuspend the rules at atin mapagbigyan ang Kuya Eddie Martinez, ito ho'y taga-barangay Latag. Duly seconded. Okay. Rules suspended. Sila ho'y gagawin na rin nating asosasyon para mas matibay ang kanilang samahan at maproteksyonan ng sangguniang panlusod. Magandang umaga po sa ating pong lahat, sa ating kagalang-galang na Vice Mayor at sa mga konsalis po din sa ating munisipyo po. Akin pong inihingi po sana ng kunting ano po sa inyo na ma-organisa po, ma-recognize po ang aming pong samahan na inyo po sanang mapahintulutan na maging legal po ang amin pong paghahanap buhay po sa amin pong sa ating pong pamilyang bayan. Para naman po ang aming pong paghahanap buhay ay medyo maganda po ang patutunguhan at sa isang banda po ay kami po kumbaga sa natural ay legal pong makagalaw para po ang aming paghatid-hatid naman po ay hindi naman po toong napupuna po ng iba na kung ganito na lang ang aming sitwasyon ay mas lalo po kaming bumabat gawa na po ng hindi daw po kami nag-ano ng mga ganyang tax sa munisipyo. Yun lamang po ang aming pong hiling po sa inyo. Oh. So siguro malaking Consul Merlo, may kaunti ka pong buwan. Sa BODA, bibigyan kayo ni paring Merlo ng t-shirt na uniform. Alang-alang sa sinabi ni paring Nilo, sige, sagutan natin na ilan kayo? Kami po ay nasa, ang active po ay nasa 70 plus pero kami po ay nasa minimum po sa 100. Sige, sagutan natin ang uniforme ninyo. Walang pangalan para walang politika. Okay. Alam nyo, nakakatuwa at naisipan ninyo sa pamamagitan ni Vice Mayor paring Nilo na maorganisa kayo. Dahil unang-una, nakakatuwa, magkakaroon kayo ng legal na hanap buhay. At padalwa, malaking tulong kayo, hindi lamang sa mamimili, kundi sa mga magtitinda. At kaya lamang, siyempre, pag nariyan na kayo, ay alam natin na dapat sana puro Tagalipa. At sana din lahat kayo dapat magkaroon man lamang ng police clearance para secured ang bawat membro ng inyong asosasyon. Bagamat hindi requirement, pero maganda na rin bilang Pangulo ay alam mo kung sino yung mga opisyalis mo, kung sino yung mga tauhan nyo. At kami naman sanggunian, pamagitan ni Vice Mayor, mga kasama, kami handang tumulong kung ano ang inyong mga pangangailangan. Upang sa ganon, lalong tumatag ang inyong samahan, ang inyong asosasyon. Tama si Paring Nilo, gawin ng Lipa City Porters Association, sa ganon ay kayo ay may personalidad, may personality na pwede ninyong i-represent kahit saan. At sana, kayo magkaroon din ng sariling mga ID ninyo. Oo. Nasa ganun ay bilang lehitimong asosasyon, narin naman si Etispay at may pwedeng magkaroon kayo ng accreditation. Oo. Kaya pahay namin sa inyo, sana huwag maging dahilan
yung inyong pagiging isang grupo na maging dahilan para sa iba namang ibang magtitinda. Dahil medyo kumisan, tabi-tabi mga kasama, pagka nagkakaroon ng pagkilala ang pamahalaan, kumisan natangos ang ilong, nalaki ang ulo. Sana manatili na kayo ay nasa ibaba. Dahil may kasabihan tayo, ang papakababa ay siyang itinataas. Ano, Pangulo, saludo kami sa inyo at sana forever ng asosasyon kayo Maraming para salamat sa po. kudihan ng ating pamilyang bayan. Thank you. Okay, Konsehal Nilo, nais ko lang magsalita ng konti patungkol sa kanilang imbitasyon noong Desyembre. Nagkaabot kami ni Konsehal Mikey umali doon sa kanilang Christmas party. Ay, si Mikey, hindi nabarik yan. Talagang Pangulo, ako'y hanga sa inyong organisasyon dahil kayo po ay nagkakaisa. Ultimo solicitation, yung kanilang pinaghahatian, pinagra-raffle, nakalista po lahat. Kung sino nagbigay, kung ano nakuha, ang sabi sa akin nila ay mahalaga sa kanilang samahan na transparent sila sa isa't isa. Kaya nakakatuwa at napaka-organized ninyo at kami naman handa kaming i-recognize. So aayusin lang po yung mga konting requirements. Pag kayo po ay na-accredit ng Sangguniang Panlungsod, kayo po ay official na kinikilala ng pamahalaan ng lungsod ng Lipa bilang isang organisasyon ng ating lungsod. Kaya ayusin natin ang dokumento para maging official na po ang porters ng lungsod ng Lipa. Maraming salamat po. Tutulungan kayo ni Spy. Na-repair pa. Sir, pamaya sa tamang oras ay pare-repair po natin kay Spy. Then Spy ay bababas po sa inyo kung yung staff man niya para ituro yung ating gagawin. Anong purpose po nito? Para kaho tayo kilalalin. Ang akin lang hong apila, kung kayo 100, ay wag na kayo magpa 101, 102. Tama na yun. Doon na lang tayo. Kung may illegal na kariton na hindi kasali sa inyong asosasyon, sasabihin nyo sa amin at atin naman ikukuha agad sa TMD. At ang huli, yung mga kariton natin, may parking ang mga ito Yung inaload po natin doon sa 3rd floor, sa tabi ng Live Toda. May parking sila doon. Kay Mubarak, huwag laang manchichiks at baka mahuli ng asawa. Gagawa si Ate Spice. Si Consel Merlo po, tutulungan din po kayo ng mga staff ni Consel Merlo para gumawa kayo ng bylaws. At yan ho, may awaan Diyos ay papunta na rin niya sa ginagawa natin na maging kooperatiba kayo para kayo matulungan ng gobyerno lalo tigit po sa kwa. So, una, salamat sa mga kabayanihang ginagawa nyo sa ating mga namamalingke. Kaya tulungan din nyo kami doon sa mga snatcher. Pagka hinabol ng pulis, ay tulungan yung habulin din. Huwag lang yung susuntok, kaya yung pulis ang sumuntok. Yun na lang. So, salamat ng marami sa pagkakataon, Pangulo, at sa lahat ng miyembro. So, tayo na ho nating ayusin ang accreditation po ninyo sa pamamagitan ho ni Konsehal Espay. Maraming salamat, Vice Mayor. Picture muna na isa. Ay, isang Kodak.
Hoy, magko-coordinate lang kayo kay Marqueta. Alan, De Castro, Pangulo. Kung ano mang kailangan ninyo, sabihin na lang nyo kay Alan. Okay, salamat na marami. Well, Spy, bahala ka na sa kanilang ano. Okay, Councilor Nilo. Resume ho, the regular Session resume. privilege speech po sana ako. Sige po, Councilor Nilo. May dalawa ho akong privilege speech. Una, tungkol ho ito dito sa sumisikat hong pickleball na ito galing sa United States of America. Ang may dala ho nito dito ay yun hong ating kaibigan, kasama ko ho dati sa Lasal, si Ronnie Reyes. Na ito ay kapatid ni Judge Felix Reyes. Itong game na ito ay parang pinag-combination ng tennis at saka ng badminton. Napakaganda ho. Ang ngayon lang, nakakaproblema ho sila yung sa mga venue. Mahal ho yung venue nito. Pag naglaro ka, meron yata 450 pesos ang bayad mo sa venue. Per oras. O per oras. So ako ho'y naniniwala ko ito'y atin hong sa kasaysayan ho ng politika ng mga local government. Tayo pala ho ang magpapasa ng resolution ito ng pagkilala at i-promote ang pickleball in the city of Lipa. Tayo pala ho sa buong Pilipinas. Para ho ma-accommodate ho ng ating mga basketball court, marami ho tayo dito mga gymnasium. Na minsan hindi nila maibo as basketball court, meron namang hindi naglalaro o may oras na wala naglalaro, pwede rin ito ma-convert sa pickleball. Kaya ho, sa tamang oras, ako ho'y magpapasa ng sa resolusyon tungkol po dito sa pickleball. Okay. Ikalwa kong privilege speech, ako ho ay nakapunta ng Dubai, kasama ko ho kayo at ako ho'y pinahanga ng ating isang kasama dito ho sa ating sa Sangguniang Panlungsod sa katauhan ho ni Consial Aris Macala. Hindi ko ho kalaing gano'n na mamit ko ho yung sabi nga ni Vice Mayor ay hepe ng mga hepe na dati general. Pero sa gayon po, nung makita ko ho, siya ho as Secretary of Finance ng Abu Dhabi. Ang nakakatuwa ho doon, bilang kaibigan ho ni Consial Aris Macala, talagang, kasi may attitude naman yung mga, para ng mga pinaglilingkuran na yung mga prinsipe, mga prinsesa. Pero ito hong Secretary of Finance na ito ng Abu Dhabi, si pangalan, Makabebe Magayak, ay talaga ho kami ay pinaghanda pa ng pagkain. So sana ho ay akin hong ma-refer ho ito sa tamang komitiba kung anong dapat gawin ng pasasalamat sa taong ito. At kaya, can I intervene, Mr. Presiding Officer? In addition to that, ito ho ang hinihinging pangalan ni Consial Nilo, si Major General Khalifa Mohammed Al-Kayi. Yun ho ang... correction, hindi ho siya TN, katikulan lang ng TN. Ito ho dating Double Chief Abu Dhabi Chief of National Police. At the same time, siya ho ang Secretary, Director of Finance and Services Sector. Yun po, tunay nga yung position niya. Sa Finance and Budget. Siya ang finance ng Abu Dhabi. Tama ang sinasabi ni Consul Nilo, mamaya ho ako magpapasa ng isang resolution
At hindi lang yan, at yun yung isang taga Dubai na kumari ko na asawa naman ng hari, in-entertain din kami, pinakain, pinapagkape, pinapamamasyal doon sa buong mall, binigyan pa kami ng mga tsokolate. Ito'y ating-atin, ito gay taga Amapola. Ano bang Amapola? Barangay 1, yan. Dos, at taga Amapola ito sa katauhan ni Consuelo Marquez. Napakayaman ho ito at ang sinabi nga ho sa akin, Konsehal, kung may mga talent diyan sa construction, pwedeng padala mo sa akin. Tutulungan natin magkatrabaho kasi isa ho siya sa kontratista sa buong United Arab Emirates. Kaya ho, napakaganda ho ng aming karanasan at siguro naman ho ay nakita ng aking kapwa konsehal kung paano kami inistima ni Major General Khalifa Mohammed Al-Khaili. Yon, Mr. President. Narito ho ang litrato na ako ho'y kasama nagpa-picture sa hari, pati ho si Mayor at ang mga konsehal. Ito ho, ito ho'y patunay na talaga ho kami ho ay, ito ho ang litrato ho. Sige, so yung unang privilege si Councilor Nilo refer to the Committee on Youth and Sports. Apo. Second one to the Committee on External Affairs. Apo, at yan ho isa ho tayong mapalad at meron ho tayo isang bisitang bukal na narinig ho. Pwede ka ho pumasok, bukal Junjun Gosos. Junjun. At sa tingin ko, Palakpakan ho natin kung siya bukal Junjun sa pagbisita dito. ang ramdam ko ho diyan ay gusto na ulit bumalik na konsehal at mapagbigyan na rin mga magbubukal din. Hindi naman, mabisita lang daw. So, Mr. Vice Mayor, so ma-refer ho yung dalawa kong privilege speech sa mga tama komitiba. At with the permission of the Chairman of Committee on Youth and Sports, ay akin ho sanang i-urgent na pamaya sa other matters yung aking... At special mention din, dun ho sa nag-facilitate ng aming pagkikita, yun ang aking kaibigan, si Ma'am G. Maranan. Pinasasalamatin ko din ho sa pag-accommodate sa amin. Sila yung mga successful Lipeños. Yan yung mga successful Lipeños. Siya ho ang kanang kamay ng Secretary of Finance. Taga Sariaya ho ito, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po. Okay, doon ko ho napatunayan na talagang atin ho kagalang-galang Aris Macala ay meron ho talagang koneksyon na mga kaibigan. Kaya ho kami nakapunta sa Dubai dahil nga ho sa panyaya. Nung una, akala ko kunla ng TMD, hepe ng MMDA. Pero nung mapatunayan ko ho, siya pala'y dating parang chief PNP kung dito. At ngayon nga ho, siya Secretary of Finance ng lugar na yun. Maraming salamat po. Okay. Any other privilege? Councilor Merlo Silva. Good morning, Mr. Chair, sa mga kasama. Sa umaga ho ito ay dalawang bagay ang gusto ko ipaabot sa kagalang-galang na kapulungan ho ito. Alam mo natin, Mr. Chair, na malaki ho ang nagagawa ng advertisement sa pagkumbinsi sa buhay ho ng tao, lalo na ho sa kabataan, Mr. Chair. At alam mo natin lahat na bawat mga malaking kumpanya ay naglalaan ng malaking pondo, malaking pera sa advertisement, Mr. Chair, upang mahikayat ang mga tao na bumili ng kanilang mga produkto. At napansin ko, Mr. Chair, na tayo, may mga ordinansa tayo na bawal ang manigarilyo sa ganitong mga lugar. Na ang intention natin, mabawasan ang paninigarilyo ng ating mga kababayan at kumare, mawala na. Dahil alam mo nating lahat na ang paninigarilyo ay nakakasira sa buhay ng tao. Sabi nga ho, smoking is dangerous at ito ho ay may mga provision para sa kalusugan. Kaya siguro, Mr. Chair, ay nakita ko ho, may mga tindahan o may mga lugar na pinapaskilan, nilalagyan ng poster ng mga sigarilyo, Mr. Chair. Yung kung anong brand na sigarilyo, kung anong klase sigarilyo, ang itinitinda ng mga tindahan. Siguro, Mr. Chair, nakita ko ho, bakit hindi natin ipagbawal sa lungsod na Lipa yung mga postering o paglalagay ng mga ganyang advertisement sa lungsod na Lipa. O pa sa ganun, Mr. Chair, alam naman ng ating lahat, yung mga naninigarilyo, ano man ang mangyari,
maninigarilyo yan. Pero ang akin yung iniisip at inaalaala, doon ho sa hindi pa naninigarilyo, ay sa pamamagitan ng mga advertisement na yan, ang akin yung isipan, ay ito ay nakakahikayat, lalo na ho sa mga kabataan. Kaganda ho, at sana mangyari sa lungsod na Lipa na ang lahat ng mamamayang Lipeño ay hindi na naninigarilyo. Ibig sabihin ho, yung atin hong mga pondo para sa kalusugan, para po sa mga yung mga health program ng pamahalaan ay hindi ho masayang ang pondo. Dahil ho, tayo ay mag-iisip po tayo ng mga health program, pero ang ating mga kababayan naman ay addicted na ho sa sigarilyo. Ay akin ho nakikita, parang medyo may contradiction. Kaya ho, Mr. Chair, sa tama ho panahon siguro, ito ho ay mai-refer sa tamang komitibat nang mapag-aralan ho kung ano ho yung mga legal legal aspect para ho tayo makapagawa ng isang pakikinabangang ordinansa. Ito, Mr. Chair, alam ko na madami ho dito ang magtatanong at marami ho ang kakastigo ng mga kumpanya sa lungsod ng Lipa. Pero ang atin nung iniisip dito ay yung kapakanan ng mga kabataan ng lungsod ng Lipa. Alam naman natin lahat, Mr. Chair, na ngayon, pati nga ho yung mga pagbibape, Mr. Chair, dapat atin na rin atin na rin ipagbawal yung mga commercial na yun sa lungsod ng Lipa. Yung mga advertisement lang na ipinapaskil kung saan sa mga tindahan. Siguro mapag-aralan po yan, Mr. Chair. Refer to the Committee on Laws. Yes. Isa pa, Mr. Chair, tayo ho ay may programa na libreng kabaong, Mr. Chair. At ako nga nung way back, ilan na taon, tayo nagpasa dyan ng ordinansa na libreng kabaong na ang ginawa ho ng DSWD ay binibigyan na ng certain amount para sa kabaong na yun. At ang balita ko, Mr. Chair, ay iisang punerarya ang nire-recognize na City Government of Lipa para doon kumuha ng kabaong o serbisyo para sa mga indigent. Mr. Chair, sa akin tingin ho ay medyo mababa ang halaga ngayon nung ina-allocate ho natin para po sa isang kabaong. At hindi man ho sa pagmamataas, para bagahong ang isang mahirap na namatayan ay yung ganong klaseng kabaong ay parang lalong naghihirap. Bakit hindi ho natin dagdagan ng amount yung halaga ng kabaong na mabigyan pati ng mabuting serbisyo at magandang serbisyo ang isang namatay na mahirap. Ibig sabihin ko, Mr. Chair, Direkta, sa paghihirap nila sa buhay, sana naman sa huling sandali ay hindi man nila maramdaman, ay maramdaman ng pamilya na ang kanila naman nung namatay na kamag-anak o anuman ay nagkaroon ho ng mabuting at magandang libing dahil ho sa pamahalaan ng lungsod ng Lipa. Lalo na, Mr. Chair, ngayon, nakita ko rin ho, marami ho nakausap, tinatanong ho, pinamimili daw ho, kung gusto'y libing, gusto'y kabaong. Ang isa gahong mahirap, hindi gaho. Atin ang programa ng ating mayor, napakaganda. Libreng kabaong, libreng libing, wala nang gagawin na namatayan, kundi ang umiyak na lamang. Sa akin ang tingin, Mr. Chair, dapat ma-revisit natin yung ordinansa na sa ganun, Mr. Chair, maibigay na natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan ng lungsod ng Lipa sa mga indigent o sa mahihirap nating kababayang namatay or namatayan. Kaya siguro, Mr. Chair, ang aking iniisip dito, maipatawag ho natin ang lahat ho ng punerarya, nasa ganun, at saka ang DSWD, nasa ganun ho, mapag-aralan natin na hindi lamang sa isang punerarya, kundi kung maaari, lahat na ng punerarya dito sa lungsod na Lipa ay siyang kunan. Ibig sabihin, Mr. Chair, kung ikaw'y taga rito sa South District at ang punerarya narito sa Marawoy, San Fernando, ay
medyo malayo. Kung ikaw ay may punerarya dito sa South District, dito na. Ibig sabihin, Mr. Chair, lahat ng punerarya ay mag-allocate tayo ng pondo para sa ating mga kababayan na gusto mag-avail ng libreng kabaong na pamahalaan ng lungsod na Lipa, Mr. Chair. Kasi ganun nga, Mr. Chair, magkaroon sila ng isang disente at medyo mayabang-yabang na libing para sa kanilang mga kamag-anak, Mr. Chair. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Social before, Services and refer to the Committee on APRO. Additional Thank you, comment. Mr. Chair. Can I have make an additional comment? Tama yung sinasabi ni Consel Merlo kasi marami rin lumalapit sa atin tungkol sa ganyan. Ang hindi ko lang maintindihan dito, sino ba yung tinutukoy na libreng kabaong para sa lahat at anong proseso at sino ba ang pwedeng lapitan para makakuha nito? Kasi almost 30% ng ating kababayan medyo nangangailangan nito. Katulad nga ho kanina, may lumapit kay Consel Merlo at ang alam nila ay libre ang kabaong dito sa programa natin, dito sa pamahalaan ng lungsod na Lipa. Kaya ako nagtatanong din, na kailangan talaga ito mabigyan ng pansin para tayo makapaglathala ng advertisement man lamang na ito mga dapat sundin at gawin kung mangangailangan ng libreng kabaong dito sa pamahalaan ng lungsod na Lipa. Kailangan talaga ma-educate ang tao kung paano talaga natin matutulungan sa programang ito ng pamahalaan, Mr. Chair. Sino nga handle ng committee ito, Mr. Chair? Social Services. Okay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Wala na. Sino ba chairman ng social? Thank you, Mr. Lead Committee, Social Services. And Appropriation. Pero kayo naman and Appropriation. Thank you, Mr. Chair. Any other privilege, Councilor Joel? Sige, Councilor Mike. Good morning, Mr. Chair. And din sa ating mga kasamahan dito sa ating Sangguniang Panlungsod. Mr. Chair, ang aking pong privilege speech ay tungkol po sa napansin po natin dito sa ating lungsod ng Lipa, talagang yung ating traffic ay medyo malala. Ano po? Ang akin lamang po ay marami po tayong napuntahang iba't ibang lugar na kung saan ay marami dito sa atin sa lungsod ng Lipa, marami tayong mga alternate route o yung mga rota na alternatibo na kung saan ay yung iba ay hindi nagagamit or hindi nagagamit. Hindi alam ng ating mga commuters o yung mga nagmamaneho kung saan yung mga alternatibong daan. Ano po? Sa madaling salita, Mr. Chair, ay sa tingin ko, tayo ay kulang sa mga proper signages na kung saan ito yung magbibigay kaalaman para magamit. Nang sa gayon ay hindi lahat ay doon sa main road dumadaan. Sa palagay ko, sa ganitong pamamaraan, ay makakabawas-bawas din. So, palagay ko po, it's about time na lahat na ng ating mga rota ay malagyan. Yung mga alternatibong rota rin ay malagyan ng mga proper signages para magamit ng ating mga may dalang mga sasakyan. Ano po, Mr. Chair? At hindi lang doon, marami tayong naratinga na mga lugar na kita ko ay laging may mga signages na ganyan na nagbibigay kaalaman o kung may mga actually tayo po ay nakarating sa isang lugar, yung mga no parking nila, pintura lang ang may pintura yung sidewalk, basta mayroong kulay pula, bawal ka mag-park. Hindi na kailangan ilagay na no parking. Ano po, yung gano'n nakakatuwa. Siguro ay baka makakatulong. Ano po, na hindi na gano'n ka magagastos. Kailangan lang ay unti-unti, yan naman ay mauunawaan, may papaunawa natin sa ating mga kababayan. Ano po?
Yun lamang, Mr. Chair, at sana may refer sa tamang committee ba, Mr. Chair. Napakagandang suggestion yan, Councilor Mike. So refer to the Committee on Traffic. Comment? Mr. Chair, binuksan na, hindi ho tanong tayo ay additional. Mr. Chair, siguro, para rin ho mas maganda, tingnan na rin ho natin pag-aralan na magkaroon ho tayo dito yung atin ho mga traffic light dyan. Mr. Chair, kita ho natin dito sa parting Marawoy ay wala na hong traffic light. Itong ating Kabayanan hindi na natigil sa puro dilaw, orange, twinkle para laging Pasko. Iisa na ho yata nagamit na traffic light. Ang highway natin, ito ay wala na rin ho, Mr. Chair. During the time na nag-conduct ako ng committee hearing, I conducted a committee hearing with the DPWH, sinabi ho nila na itong ating CM Recto, ito ay national road. JP Laurel, national road. So, ibig sabihin, no, Mr. Chair, sila ang may responsibilidad. At ang sinasabi ho nila ay ipaalam sa kanila at mapag-aralan kung saan ho, Mr. Chair, ilalagay yung mga traffic light na yan. Siguro, Mr. Chair, ay mapag-aralan din ito ng Committee on Engineering or ng Public Works na sa ganun ay makapag-recommenda tayo sa DPWH kung saan ang mga possible area na mailagay ho itong mga stoplight na ito, traffic lights, Mr. Chair. Dahil sinasabi ko nila, hindi ho nila alam. Ibig sabihin ay, hindi ho nila basta mapakialaman at kinakailangan ho ang sanggunian, ang engineering natin, na siya ho mag-decide kung saan ho pwedeng ilagay, Mr. Chair. Please refer to the engineering ho. May dagdag ko rin, comment lang sa iyong gagawing hearing. Apo. Baka makonsider din ng city na yung ating mga traffic light ay yung may sensor na para malaman kung may sasakyan o wala. Apo. Kasi ang isa, nung tinanong ko dati kung ano ang rason kung bakit pinapatay, hindi daw tugma sa dami ng sasakyan. So minsan na mas nagkokos pa ng traffic. So something to discuss and consider lang sa inyong committee hearing. Tama-tama, Mr. Chair. May mga bago ho ngayon na mga invention na kapag matanda ho, nandyan, senior citizen, naipakita na, tatawid ang senior citizen. Siguro, Mr. Chair, maisama na rin ho dito siguro sa committee ng IT. O pa sa ganun, Mr. Chair, tayo ay mamodernize at yung mga bagong teknolohiya ma-adapt po ng City of Lipa. So refer to the Committee on Public Works and IT. Lead committee is Committee on Public Works. Thank you. Mr. Chair, additional lang, yamang nabuksan na rin ng Council Merlo yung mga traffic light. At tayo po napansin po natin na yung may traffic light po dyan sa may SM. Sa tingin ko po, Mr. Chair, ay itong ating highway ay dapat ay free-flowing. So dapat ay tingin ko, ito ba ay beneficial? Karapat-dapat ba na akma ba na magkaroon talaga ng traffic light dyan sa may SM na yan? Palagi ko dapat mapag-aralan muli, baka mamaya lalo lang makadagdag sa volume ng trapiko na dinaranas dyan sa kabaan ng Ayala Highway na kung saan ay naririyan nga ang SM. Dahil mas maganda sa tingin ko na free-flowing lang. Tayo naglagay na ng U-turn doon na kung saan ay yung mga pupunta sa SM. Kung galing ka dito sa Big Ben, papuntang SM, may U-turn naman doon. At tingin ko, pagka nagkaroon ng traffic light dito, ay magkokos lang ng dagdag trapiko. Kaya palagay ko, Mr. Chair, ay dapat mapag-aralan muli ito kung dapat bang patakbuhin, paganahin niyang traffic light na yan, Mr. Chair. Sige. Refer to the Committee on Traffic. Thank you, Mr. Chair. Additional? Additional lang po, Dr. Council, Mike Lina, yung pong sa SM, madalas ko nakikita ko doon, di ba paglabas mo nyo doon sa SM, bawal kumaliwa, Kaya pero kadalasan wala akong nagbabantay, wala nang uhuli, kaya
madalas may kumakaliwa. At saka pag papunta ho kayong SM, pagka galing ho kayo doon sa may hotel ni Mang Jose, ay pag kumaliwa kayo, ang pwede nyo lang puntahan dapat ay yung papuntang terminal. Pero meron ho mga matitigas ang ulo, doon ho pumapasok at pumupunta ho doon sa diretso sa SM. Kaya siguro, pwede siguro malagyan natin ng tao doon para yung mga tao, pag may nakitang malang uhuli at nasanay po sila, laging iisipin nyo namin ang uhuli doon. At siguro mas maganda pati, meron ho tayong malinaw na signage doon sa lugar na yun, Mr. Chair. Sige, the same is referred to the Committee on Traffic. Isa pa po, Mr. Chair. Mr. Chair, tayo po nung nakaraang termino, tayo po gumawa po ng isang ordinansa para po sa ating mga nagla-last term na mga konsehal at kapitan ng barangay. Nung tayo po nakaupo, tayo po ang, nung nagawa po natin yan, karamihan, lahat po ng mga nag-last term at natapos na mga kapitan at konsehal ng mga konsehal ng time na yon, nagkaroon ho ng plaque, nagkaroon ho ng incentive bilang pagkilala ho sa kanilang naging serbisyo sa kanilang barangay. Dahil alam naman po natin na hindi ho biro ang magserbisyo sa barangay, laging abonado kayo, laging masakit ang ulo nyo pagka kayo nagsiservisyo. Kaya pagka kayo nakatapos ng termino po ninyo sa barangay, ibig sabihin talagang maganda ho ang inyong naging serbisyo. Kaya lamang nga ho, nung tayo po ay nagpahinga bilang konsehal at nagkaroon ho ng eleksyon ng time na yun, ng barangay election, parang nakalimutan po yata yung ordinansang yon na nagbibigay pagkilala ho sa ating mga konsehal, sa ating mga kapitan na nag-last term. Kaya ho nung time na, nung madami ho nagsasabi sa akin, konsehal, anong nangyari ho doon sa inyong ordinansa na ginawa? Kasi parang wala kaming incentive, wala man lang kaming plaque. Kaya ngayon sana ho, ngayon pa lamang, by November, makakaroon na ho uli ng barangay election. Ngayon pa lamang ho, nais ko na ho mabukusan pa at muling mapag-aaralan kung kinakailangan ho siguro sa tulong ni Council Merlo, malagyan ng pondo at mahiling po natin kay Mayor para may konting pagkilala naman ho para sa ating mga magtatapos sa mga konsehal at kapitan ng barangay, Mr. Chair. I refer to the Committee on Appropriations. Councilor Spy? Sir, reaction lamang. Yun ang sinasabi ni Giselle Joel when it comes to the TMD along the highway ng JP Laurel. Siguro ho ay we're going to seek the assistance of the LTO para ma-deputize ang atin ho mga TMD dyan. Dahil hindi ho pwedeng manghuli ang ating mga TMD when it comes sa mga national highway po. At nang walang deputization coming from the LTO. At doon naman sa sinasabing ordinansa, it's about time to revisit the ordinance at requesting the mayor to implement that ordinance. It's a matter of implementation, Mr. Chair. Siguro ganun na lang. At yung sinasabi, kung may pondo, ay siguro naman ho, bagamat yung ordinansa na, edi tingnan din ho natin kung magkano pondo ang inilagay ng pamahalaan tungkol po doon sa nasabing ordinansa, Mr. Chair. So naka-refer nito sa committee, pwede naman i-report ka na sana. Councilor Spy? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kanina po, habang bumabiyahe po ako papunta po sa ating City Hall, ako po ay nakikinig sa radyo. May balita po roon na nakakuha po sa akin ng atensyon na kung saan nais ko rin pong gawing suggestion dito po sa ating pong lungsod sapagkat doon pala po sa Batangas City ay meron po silang programa para po doon sa mga start-up businesses kung saan yung mga merong maliliit na negosyo na ang kapital ay 50,000 pesos at hindi po lalagpas ng 250,000 pesos yung kanilang annual na kinikita, ay nililibre po nila yung mga business permit at yung kung ano pa pong mga permits na kinakailangan po para makapagsimula po ng negosyo. Nais ko po sanang sabihin dito po sa ating sesyon para mapag-aralan dahil ito po ay isang magandang tulong din sa atin pong mga kababayan na kung saan ay nagsisimula ng kanila pong negosyo. Alam ko po, meron po kayong ordinansa na patungkol sa sari-sari store, ngunit ito po ay kaibahan doon po sa sari-sari store, Mr. Chair, na kung saan
ay yun pong mga iba't ibang negosyo na magtatayo. Dahil alam po natin dito po sa lungsod ng Lipa, mas dumarami po ang nagtatayo ng negosyo, mas marami po ang nagiging entrepreneur na baka po sakali, Mr. Chair, ay kung ito man po'y kahalintulad ng inyo pong ordinansa sa sari-sari store, ay maisama po ito or maamyendahan po. Kung hindi naman po, ay magawan po ng panibagong ordinansa para po sakali yung mga start-up, yung mga magsisimula po mismo ng kanilang mga negosyo, ay matulungan din po natin para po mas mapalago at mas dumami pa po ang mga maging entrepreneurs at maging empleyado dito po sa ating lugar, nang sa ganun hindi na rin po sila lumayo sa atin pong lungsod. So, nais ko po sana mapa-refer ito po sa komitiba ng sa DTI or sa trade po natin. So, okay, refer to the Committee on Trade. Napakagandang programa. Ako na lang po. Dagdag ako, maganda ho yung kay Spy, pero kung noon hong 2021 na yan, 2022, noon hong sponsoran ni Vice Mayor yung ordinansa, yun ho ay medyo risk na kaunti rin kung tutusin, pero malakas din yung loob ng Vice Mayor, ipinustro niya yun. Yung 300,000 below na puhunan, libre na ho sa mayor's permit ng sari-sari store. Benta. Siguro, yung tama, magpakaganda ho yung lahat ng katulad ko. Gusto ko maglagay ng yung parang yung kapihan na maliit. At ang aking puhunan ito 50, huwag naman muna nga pupuntahan ng mayor's permit para kumuha ng mayor. Dapat i-evaluate muna nila kung ano yung parang bibigyan natin, parang kung sakmali, tax amnesty ito. Ito naman, parang welcome na negosyo sa Lipa na maayos. Lagi ako nakikinig din sa 104.7 Brigada News. At nakakatuwa naman at nandito siya ngayon. Ang views po ng aming session, nung amin simulan itong katbi ng unang panahon, sino kasabay ko noon? Ang aming views is 7, 8, 9, 10. Mga gayon. Ang aming buzzer, mahigit 200. Ngayon ho, ang amin viewers ay humigit kumulang sa meron 12,000, 15,000. Ngayon, mas madami kaming viewers nung dumating ang Brigada News FM Batangas. Kaya ito ay isang malaking bagay. Welcome ho kayo dito sa Lipa. Ang amin laho sana, yun sana eksaktong report katulad ho nung nangyari sa akin doon kay Congressman San Fernando na ang reason ko no, bakit ko pinersona ng grata dahil doon sa pagmumura niya ng isang executive secretary pa ngayon. Yun naman kay Consul Merlo, ang proposal niya, 5,000 pesos para sa quorum, yun ay bibigyan namin lahat ng prangkisa sana yung mga tao. So, medyo kun lang natin, ayusin ang report na bigyan, o kaya bigyan nyo kami ng tsansa na makabalik. Pero naniniwala ako, sabi nga lagi ng Vice Mayor, yung transparency, yung accountability, yun ang paninindigan ng Sangguniang Panlungsod. Yung lagi ang bilin ng aming Vice Mayor, huwag nating sisikilin o pagbabawalan ang press. Manapa ay kayo ay malayang makapamahayag at makita kung ano nangyayari sa Sangguniang Panlungsod. Ako ay almost 28 years na City Councilor ng Lipa. Ito ang Sangguniang Panlungsod na ito isa sa maayos, lahat ito ay nag-aaktibo sa kanilang mga tinatawag na committee. Kaya siyempre, pagdating nyo sa komitiba, ako ho yung may malakas na problema, yun hong traffic. Yan hong traffic na Lipay, abnormal na ho yan. Gaya nga ho na rin SM na rin. Naglalagay sila na stoplight. Ewan ko kung may consultation or ano. Ang ginawa ko ho dyan, sinorten ko ho yung kanilang U-turn. Nilagyan ko ho ng barikada. Nag-request ako sa TMD. Yun ho mga sirang traffic light, hindi naman ho pwede natin ibuhin. Ito ho kwento ng traffic light na yan. Way back 2014 o 2010 to 2018, iba't iba hong kontraktor
ng traffic light ang pumunta. Yung contractor doon po sa tinatawag na Lipa Balete Road. Another contractor donated by Gwen Wong dito sa Fiesta Mall na nawala yung kanyang donasyon. Meron ho doon sa May Lasal. Yan ho ay iba't ibang contractor o supplier na nagbigay niyan. So iba't ibang supplier, sabi sa akin ng MMDA, dapat ang supplier nyo dyan isa na lang. Para yung command na computer magsasagutan. Tama yung sabi ni Vice Mayor, dapat may monitor pag wala nang nadaan, kusang i-stop yan. So, hindi mag-iintay ng 145 seconds, yun namang isa'y 40 seconds, yung isa'y 14 seconds, may traffic nga. Pero sa tingin ko ho, ay ito lang maging maayos na po yung ating mga TMD, maayos po natin yung mga ordinansa ng city, ma-implement ho nila, yung mga no parking, yung obstruction, ay gaganda pa ho. So muli, kay Kunsihala Espay, napakaganda po yun na mapag-aralan, maamyandahan na rin. Kung maaari ho, yun na rin Vice Mayor ang mag-amyanda, siya na rin ho mag-sponsor ng amendment para ho doon sa welcome business dito na below 300,000, below 300,000 na libre sa mayor's permit. Comment lang, yan ay specifically for sari-sari stores. So itong bago, lalabas siya na startup help, parang startup support. Kumbaga, sinusuportahan natin yung maliliit para umabot sila sa panahon na kukuha na sila dahil matagumpay na ang kanilang hanap buhay. So napakagandang proposal. At may dagdag ko lang, no, susulisit ako ng referral sa chairman ng trade. Meron po kasi mga kumukuha ng business permit na nangungupahan. Nag-a-apply sila ngayon ng business permit pero hindi sila makapag-apply dahil inaantay pa yung business permit ng kanilang lessor o yung mga nagpapaupa. So baka pwede, through your committee, mag-motion tayo para ma-refer na mapag-aralan na yung negosyo ng umuupa dun sa nagpapaupa ay walang kinalaman. So kung mag-a-apply na to, ito ay later on pa, mabigyan na rin ng permit. Oo. So, sige, Councilor Makmak, para ikaw ang mag-ano. Ayun nga, pwedeng mapag-aralan kasi na-discuss din namin ni Mayor dahil, kunyari, ako, naupa ka sa aking building, sa next week pa ako kukuha, ikaw gusto mo na mag-renew ngayon, ikaw ay nandyan na magre-renew ka na Wala namang kinalaman yung negosyo ko bilang nagpapaupa sa iyong hanap buhay. Okay, 1 minute recess. Nabuksan po ng ating pong presiding officer may be referred to my committee. Mr. Okay, Chair. the same is referred to the Committee on Trade. Trade Industry. Thank you, sir. Mr. Chair, sorry po, late comment po doon sa nabuksan na libreng kabaong at libreng libing. According po bilang chairperson po ng social services, tayo po ay nagbibigay ng mga libreng kabaong kung sino po ang lalapit sa CSWDO. Sapagkat yun naman pong libreng libing ay City Health po ang nag-a-approve po nito. So far naman po, Mr. Chair, lahat po ng lumalapit dito po sa atin pong lungsod ay nabibigyan po sila ng mga libreng kabaong at libreng libing. Kung isang tao po yung nangailangan ng kabaong at libing, yun po ay ginagarantisa po ng ating lokal na pamahalaan na mabigay po parehas yung kanila pong pangangailangan. So, would love to set a committee hearing din po kung ako po ang lead committee nung nasabi pong privilege speech kanina po para po mas masaayos po natin yung atin po mga libreng programa pagdating po dito, Mr. Chair. Thank you po. So, lead committee, social services, si Consel meron naman lagi nag-a-attend. So, pagtulungan nyo na lang. Okay, any other privilege? Kung wala na po, reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Councilor Nilo. Minutes of January 19, 2026, atin hong aprubahan at atin hong suspendihin ang pagbasa nito. It's a motion to dispense the reading and approve the minutes of January 19, 2026 regular session, seconded by Councilor Lina Luansing Lopez
Silva. Hearing no objections, the motion is hereby approved. May I request to the Madam Secretary na yung title na lang sana at saka yung area at yung pangalan na lang ng requesting party sa mga reclass para hindi ho masyado tayong Okay, mahaba. this is noted. Proposed ordinances for second reading, any oral report? Kung wala po, we proceed to business for the day. Business for the day, number 1 to number 10, reclassification request of the following. Mrs. Joanne Marfil, Barangay Sabang, Mr. Nonato Monfero, Lodlod, Ms. Sofia Ofelia Almeros, Sico, Ms. Catlea Flavier, Antipolo del Norte, Ms. Mary Joy Day Parine, Bulacnin, Ms. Jeneline Rica Plaza, Banay-Banay, Mac John Lloyd Templo, Tambo, Mr. J. Lord Ramos, Sabang, Mr. Alejandro Penera, Barangay 3. Items Miss- number, hindi pa ba, Ms. sorry. Ana Katrina Kiambao, Tangway. Okay, items number 1 to 10 of business for the day refer to the Committee on Land Use. Numbers 11 to number 14, annual budget for the year 2026 of the following barangay: Malitlit, Tambo, Uno, and Sangguniang Kabataan of Barangay Antipolo del Sur. Numbers 11 to 14 refer to the Committee on Appropriations. Number 15, letter of Honorable Frederick D. Ramirez, Barangay Chairman of Bulacnin, addressed to the presiding officer regarding the petition of residents against the proposed construction of a tower located at Purok 1 of the same barangay. Refer to the Committee on Public Utilities. Number 16, letter of Honorable Rodante Vidal, Barangay Chairman of Bulaklacan, addressed to the presiding officer forwarding the resolution bilang 66-2025 passed by their Sangguniang Barangay and the petition letter of the residents requesting for appropriate action. To the Committee on Laws. Number 17, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number N-939, Year 2025, approving Tax Ordinance Number 7, Series of 2025. Noted. Number 18, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number N-850, Year 2025, approving Resolution Number 402 of the City of Lipa. Okay, the same is as well, noted. So, nagpapasalamat tayo. Nandito ang ating Bukal Junjun na tumulong mula sa Sangguniang Panlalawigan. So, resolutions and ordinances for third and final reading. Wala naman. So, other matters, Councilor Nilo, your resolutions. So, ito ho, ipapasa ko sa resolution. Siguro ito kauna-unahang resolution na ginawa ng local government ang pagkilala sa sports na pickleball. So, ito ho, nag-initiate ho nito, kaya ito nilalagyan ko ng resolution. Ang nag-initiate ho nito yung taga-barangay Banay-Banay. Siya ang unang nagdala dito mula sa United States from San Diego, si Ronnie Reyes. Si Ronnie Reyes po ay kapatid ni Judge Felix Reyes na chairman ng PCSO. At ito ho, kaya ko ho pinopropose ay para ho magamit, may utilize ho ng ating mga manlalaro, especially nga dito sa bagong popular na pickleballs, itong ating mga barangay gym na hindi lang concentrate sa basketball, kasi may isang barangay gym na ayaw ipagamit yung gym at basketball daw yun, ayaw din ipagamit sa volleyball. So magaling yung time resolution na maliwanag na ito'y public gym na pwedeng gamitin ng lahat, especially ng kabataan. Ang intention po natin dito ay siyempre kabataan may iwas din natin sa drugs at sa lahat. So I am moving resolution encouraging the promotion and development of pickleball in the City of Lipa and its integration into sports program, school, physical education activities, and the utilization of available public and private spaces for pickleball court. For consideration, please consider this as urgent, Mr. Motion to consider the said matter as urgent. Duly seconded. Matter is now considered as urgent. So, I move a resolution encouraging the promotion and development of pickleball in the City of Lipa for third and final reading. Jointly moved by Councilor Ronquillo, seconded by Endlina, seconded by Councilor Macala, Luwansing, Umali, Toledo, Silva. Hearing no objections, the motion is hereby approved on third and final reading.
Other matters, Mr. Chair. Other matters, Councilor Mike Lina. Mr. Chair, I have here a letter coming from our city administrator, Dr. Ronel Sarmiento, addressed to the Sangguniang members through Vice Mayor Michael Gerard Morada. It's a reclassification request of Mrs. Erlinda Atienza of the 12 square meters from agricultural to commercial use, at may kasama rin pong special use permit for their proposed gasoline vending machine located at Barangay Tipakan. Mr. Chair, please refer this matter to the proper committee. Refer to the Committee on Land Use. Also, Mr. Chair, the request of Mr. Marvin Maralit for the reclassification of their property with an area of 100 square meters from agricultural to residential use located at Barangay Pangaw. Please refer to the proper committee. The Committee on Land Use. And the reclassification request of Ms. Mary Jane Cuenca with an area of 1,498 square meters from residential to commercial use owned by Mr. Eduardo Lim, and may kasama rin pong special use permit for the proposed resort, Mr. Chair. Please refer to the Committee on Land Use. And also the request of Miss Lorelai Limbo from agricultural, residential to commercial use with an area of 1,593 square meters located at Barangay Pinagkawitan, at may kasama rin pong special use permit for the proposed resort, Mr. Chair. To the Committee on Land Use. And Mr. Chair, with regards to the item number 4 and number 10 of our business for the day, please consider this matter as urgent, Mr. Chair. Duly seconded, items number 4 and 10 of business for the day are now considered as urgent. Thank you, Mr. Chair. So I move that we approve for third and final reading the request of Ms. Catlea Labier of the 200 square meters from residential to commercial use located at Barangay Antipolo del Norte, Mr. Chair. For third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Councilor Lopez, Umali, Silva, and Luansing. Hearing no objections, the motion is hereby approved on third and final reading. And also, Mr. Chair, I move that we approve for third and final reading the request of Ms. Ana Katrina Kiambao of the reclassification request from agricultural to commercial use with an area of 700 square meters located at Barangay Tangway for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Councilor Silva, seconded by Councilor Lopez, Luansing, and Umali. Hearing no objections, the motion is approved on its third and final reading. And lastly, Mr. Chair, ito po yung na-committee hearing na, hindi lang po, ngangailan po na kompleto yung papel. So, I move for urgency of the request of Ms. Lisa Bayani for the reclassification of their property with an area of 24,088 square meters from agricultural use into residential use with an area of 3,888 square meters and commercial use with an area of 20,200 square meters. Ang total area po ay 24,088 square meters for their proposed open parking space, yung 20,200 square meters, Mr. Chair, located at Barangay Balintawak. Motion for urgency with regards with this matter, Mr. Chair. Any second for urgency? Duly seconded, matter is now considered as urgent. So, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ms. Lisa Bayani
with an area of 24,088 square meters from agricultural use into residential use with an area of 3,888 square meters and commercial use with an area of 20,200 square meters for the proposed open parking space located at Barangay Balintawak for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Councilor Silva, Umali, and Lopez. Hearing no objections, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Yes, Councilor Merlo. Mr. Chair, ako'y natutuwa ho kanina dun sa atin nung ipinasa na resolution na atin nung ini-encourage na yung pickleball ay magamit po itong mga barangay property, katulad doon ng mga sports, yung kanilang mga tawag doon, yung basketball court. Mr. Chair, bakit hindi ho pag-aralan kaya ng Committee on Sport na itong pickleball ay magiging official sport ng Lipa City? For the reason, Mr. Chair, tayo ay wala ho tayong official sport. Di ka ho? At ang kagandahan ito, bagamat ito ho ay mula sa ibang bansa, at ito dinadala ho dito ni Mr. Ronnie Reyes, ay baka pwedeng i-adapt na natin or may consider na ito ay maging official sports ng Lipa. O sa ganoon, meron tayo. Katulad doon ito, Mr. Chair. Ito ang mga kulang sa Lipa. Wala ho tayong official na pagkain. Wala tayong official na damit. Ibig sabihin, when it comes to our own culture, tayo mixture of different races, Mr. Chair. Siguro, upang let us dig yung kultura ng lungsod na Lipa. At parang katulad nitong isang ito na yung pickleball, baka sakaling may adopt natin. At sana nakikita ko ho, Mr. Chair, ay madami ho ang ma-encourage na kabataan sa larong ito. Baka mapag-aralan ng komitiba na ito maging official sport ng Lipa. Dahil pagka-basketball, magagaling ho mag-basketball ang mga taga-Lipa, pero hindi natin may consider na ito'y official game ball ng City of Lipa. Di ka ho? Siguro it's about time to adapt the other sports, other culture na pwede namang masabi nating atin. Dahil tayo naman mga Pilipino, Mr. Chair, we are greatest imitator. Di ka ho? Wala tayong may consider na ating talaga at yung ating kultura nawawala na. Ay, dahil sa tagal ng panahon na modernize, ay hindi na natin malaman kung ano bagang atin. Tingnan, Mr. Chair, Lomi Festival. Can we consider? Bagay, dito ho galing ang Lomi. Dahil yun ang pansiteria, yun ang kauna-unahang may Lomi House. Yung mga ganon na bagamat hindi ho atin talagang galing sa atin mismo, ay pwede nating ma-develop at maitaguri ho na ito ay galing sa Lipa. Siguro, itong pickleball na ito, wala pa siguro sa ibang bayan, ay atin ho siguro mapag-aral, mapagbuti sa Lipa. Para, ibig sabihin, no? Yeah, refer to the Committee on Youth and Sports. Pero marami na rin naglalaro. Ibig sabihin, unahan natin Comment. na tayo mag-adapt. Comment lang. Tanda mo ba, Mr. Pare Merlo, Honorable Merlo Silva, noong 2010, we are part of the City Council. Tanda mo noon, I was the chairman then of agriculture. I was then the chairman of agriculture na may propose tayo noon kay Mayor Sabili yung Gulay Festival na hindi naman nag-workout. Pwede pa siguro natin itong buhayan na Mr. President. Ayun yung Gulay Festival, hindi ho natin pinustro. Meron na hong bayan na nag-celebrate po ng Gulay Festival. Which town? Nakakalimutan ko na dahil sa tagal na rin nga ho ng panahon. Okay. Siguro, it's about time na rin ho na subukan natin na tayo mag-create ng sarili ho nating festival. Alam nga, ulitin ko huli, noong panahon ni Pancho Lardizabal,
ay hindi nga lang ho nag-prosper. Yung Walis Tingting Festival, which is, na tinatanong ko, ano connection nito? Ano ang relevance? Ano relevant nito sa lungsod na Lipa? Bakit Walis Tingting? Siguro Oo nga. Hindi naman natuloy na tayo. hindi, natuloy din naman. Natuloy. During the time of Mayor Vilma Santos. Siguro rin ho, yung So ngayon wala tayong festival natin. Festival Mall of the record. Siguro, sasakyan ko ho, sige sa Laris, totoo yun. Noong 2010, ganun nga ho. At siguro ngayon niya rin ho naman, dahil may naririto na rin, pag-aralan na rin ng pamang komitiba, tayo magkaroon ng sarili nating festival, yung pagdarauso natin ng mga festival. Ngayon ho, ang Batangas Province yata ho, ay meron na rin ho yatang ina-adopt na festival. What I was mistaken, yung Alae Festival. Yun Pag-Alae Festival, what tawag yun? nila Alae Festival. Ano yun? Yung tungkol yung sa ginagawa ko dati diyan, na yung mga bayan, yung ating atinan dito. Ngayon, ang problema ho natin sa Lungsod na Lipa, wala tayo na mismong festival. Wala pa nga. At isa pa rin ho, ako ho'y nagpasa rin at ito yung inaprubahan ng sanggunian, yung tayo magkaroon ng sarili nating trademark, no? Yung katawagan sa atin. At ito yung naipasa ng sanggunian na ang Lipa ay matawag na City of Pride. It is on the record at ito yung official. Kaya lang, hindi ho nagagamit at lagi ho tayong nalilito. City of Little Rome, City of iba-iba. Samantalang kung atin nung susundin, tayo naman noon nagawa ng batas na yan, tayo ang nag-aproba sa sangguniang ito, ay hindi ho nagagamit yung pagiging City of Pride ng Lipa. Kaya nga ako, minsan, nakakatamad na akong gumawa ng mga ordinansa. Sa totoo lang, Mr. Chair, for lack of implementation. No, at this time, we will. What we are here, kung hindi rin lang ho, mga batas natin ginagawa dito, Mr. Chair, na ipatupad. Bagamat, siguro, it's a challenge to us. At siguro, pag naging mayor or ano man, baka magbabago, Mr. Chair. Sentimento lang yun. Off the record yung sentiment na aking na-erase. Sige. Baka ma-misinterpret. Okay, Councilor Nicole. Mr. Chair, may comment lang po ako. Actually, natutuwa po ako na na-bring up po ulit yun ni Consel Merlo Silva kasi nung tayo po yung naging chairperson po noon, nung Committee on Culture and Arts, ang isa po sa frustration ko ay yung magkaroon nga po tayo ng festival na kung saan kilala po talaga ang Lipa. Pero, syempre ayaw po mag-come forward nung iba, pero I guess ang isa pong kailangan natin ma-erase and maitakil ay yung pag-iiba daw po ng administrasyon. Yun po yung nababanggit sa akin. Sa dami na pong na-celebrate na iba't ibang festival nun. Syempre, pag nag-iba na po yung administration, iba na rin po yung gustong i-celebrate na festival. And then, dun po sa akin pong na-experience, actually, ang dami pong pwedeng i-celebrate po dito sa Lipa. Ang dami pong pwedeng buhayin na historical and cultural accounts. Ang kailangan lang po talaga ay ang support po ng LGU na pagdating nga po sa funds. Kasi dumating din po dati sa punto na out of frustration and out of gusto po natin na mapaganda po yung atin pong isineselebrate ay tayo po mismo from our own ay nag-shell out. So hopefully po na pag nabanggit po ito ay nabigyan po talaga ng sapat at maayos na pondo para naman po i-continuous po nating na isa-celebrate po yung atin pong pipiliin sa future. Siguro kung tayo makakaisip at tayo mapapag-aralan natin ng tamang festival para sa lungsod na Lipa. Kasi ang nakikita ko ho, dapat sana, if we will celebrate a festival, the City of Lipa, dapat akma sa personalidad ng mga Lipeño. Akma kung ano ang meron ang Lipeño. Akma rin kung papaano tayo, mga Lipeño, ngayon at bukas. Sa akin tingin, yung sinasabi ni Consiala Nicole na iba't ibang pare, iba-ibang sermon, iba-ibang mayor, iba't ibang implementasyon. Siguro, pag nakaisip tayo, let us institutionalize it. Para sa ganoon, ito ay forever na maging batas na susundin ng sino mang mayor. At gawin natin, pag hindi nila sinunod,
bigyan natin ng penalty ang implementer. Tika, if they will not implement our ordinance, pwede natin ilagay. Because we are here in the Sangguniang, we are the greatest magician and we are the greatest, ano naman ka na? Ano? Ayun. Kaya siguro, mag-isip tayo, sama-sama tayo. Gusto niyong maiba ng festival? Yeah, ano? Legalig festival. Hindi. Siguro, let us join our mind and effort. Magkaroon tayo ng concerted effort to create a festival na masasabi nating ating mga taga-Lipa na magiging pride or mapaproud ang lahat ng Lipeño kapag ito'y nangyari. Siguro, when it comes sa funding, siguro, ang mayor, tayo lahat dito, all out support tayo siguro. At itong mga NGO natin, siguro susuporta rin sila. Kaya lang, ito'y isang masusing pag-aaral. Ating siguro hikayatin din natin ang mga historian natin sa Lipa na magkaroon tayo ng mag-convene upang sa ganoon mapag-aralan natin finally kung anong festival ang dapat mangyari sa lungsod na Lipa. Mr. Chair. Yes, thank you very much, Councilor Merlo and Councilor Nicole. The very well connected Councilor Aris Macala is recognized for his motion to recognize his friends from the Middle East. Yes, you are recognized, sir. Motion for urgency, Mr. Presiding Officer. Very urgent. With regards to? For yun sa privilege speech namin kanina ni Consul Nilo Katipon regarding to sa commending appreciation to Major General Major General Khalifa Mohammed Al-Keli and our very own Consuelo Marquez. Okay, there's a motion to consider as urgent the said matter. Duly seconded. Resolution. Dali lang. Duly seconded. Motion is now considered as urgent. I move to pass a resolution commending appreciation to our very own Miss Consuelo Marquez of Abu Dhabi and Major General Khalifa Mohammed Al-Kayeli for accommodating us while in our vacation business trip for third and final reading. Okay na? May we request Councilor Merlo to rephrase the words motion. of... Siguro, a motion to comment appreciate. I will appreciating how did they treat us in abroad for accommodating accommodating or what other for welcoming and parang taking care of siyempre inaano niya yung mga kababayan natin sa Lipa for welcoming and giving good opportunities to our fellow Lipeños in the city of Lipa, in the Middle East. Yun na yun. Okay. Yun na lang. Welcoming and sige tuloy mo. Expressing our gratitude to Mr. Nasa yun. For welcoming the delegation of the Lipa City official during our stay in Dubai and Abu Dhabi for third and final reading. Jointly moved by Councilor Silva, seconded by Councilor Umali, Luan Singh, Pua, Lopez. Hearing no objections, jointly moved then si Councilor Mike Lina. The motion is hereby approved for third and final reading. Another move to adjourn. And is there anything else that needs to be discussed? Kung wala na po, the motion is duly seconded. Session is now adjourned. Thank you.